Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming paniningil minsan sa iyo ng utang na loob, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin paggamit ng wasto sa mga bagay na ibinigay mo sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa pagmamataas na aming kalooban at pagliliit sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan dito man sa lupang ibabaw, kami ay pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan sa Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang nahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayunman ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian na nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanyang ginawa, sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya.
kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan na masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Pagka minsan nasasambit natin, bakit napakahirap magpakabuti? Bakit napakahirap magsisi? Ang hirap-hirap magbago. Yun po yung madalas o minsan nasasabi nating ating sarili. Bakit ang hirap magbago? Kung titingnan po natin yung Ebanghelyo, bagamat tila mahirap nga doon sa bunso ang magbago, ibig sabihin po, pagkatapos niyang maramdaman o maranasan ng bunso yung epekto o resulta ng kaniyang pagiging lustay o ang resulta ng pag-angkin agad niya ng kanyang mana kahit pabuhay ang kanyang ama o ang kanyang magulang, kahit pa naging makasarili siya, itong bunsong anak ay naging madali rin sa kanya ang kaniyang pagsisisi o yung kapatawaran sa kanyang kasalanan. Bakit ko nasabi ito? Dahil nung napagtanto niya na kailangan na niyang bumalik sa kanyang ama, dahil kumakalam na yung sikmura niya, nawala yung kanyang mga kaibigan, nung naubos yung kanyang pera, nawala yung kanyang mga inaasahan, nung wala na siyang maibigay, at wala na siyang makain, kahit nga ba yung pagkain sa alaga niyang baboy ay gusto na niyang kainin,
Nung bumalik siya sa Ama, ano sabi sa Ebanghelyo? Ang Ama, sinalubong siya. Hindi na niya kailangang dumating sa bahay nila o kumatok sa kanilang pintuan. Yung Ama, sinalubong siya, malayo pa man siya sa kaniyang tahanan. Yun ang sinabi sa Ebanghelyo. Bakit nagawa? Bakit nangyari na natanggap na niya yung kanyang kapatawaran, malayo pa man siya sa kanyang tahanan? Dahil ayon sa Ebanghelyo, yung Ama niya laging nakatanaw sa malayo. Naghihintay sa kanyang pagbabalik. Mahirap makatanggap ng kapatawaran? Hindi po. Dahil kung meron man na may gusto ng kapatawaran, ay ito ay walang iba kundi ang Diyos. Malayo pa man tayo, tinatakbo na niya tayo. Tandaan po natin, tumakbo yung Ama, hindi dahil nagpaliwanag na siya o lumuhod na siya, humingi ng tawad at nagmakaawa. Hindi po. Tumakbo yung Ama kahit wala pang naririnig sa Kanya. Tinakbo siya. Ay, gusto ko pong ilarawan nyo sa isip nyo ang Diyos na tumatakbo papunta sa iyo. Akalain mo yon? Pinatakbo natin ang Diyos. Pinatakbo niya, ito yung nag-iisang larawan ng Diyos na tumatakbo. Alam natin ang Diyos, ginawa niya ang lahat ng sanglilikha. Ginawa niya ang lahat ng ating nakikita sa ibabaw ng lupa, sa himpapawid, sa ilalim ng dagat. Pero ito lang po ang larawan ng isang Diyos na tumatakbo. Hindi siya tumatakbo sa kahit ano pang kadahilanan. Halimbawa, tumatakbong papalapit sa atin para igawad, ipataw ang kaparusahan. Hindi po. Ang isang bagay o isang dahilan na nagpatakbo sa Diyos ay yung kapatawaran sa ating kasalanan. Yung habag niya sa atin. Yung unawa ng Diyos. Nasabi nga kung titingnan natin yung Ebanghelyo, hindi na nga natin kailangang magsalita. Dahil malayo pa tayo sa Kanya. Hindi pa man bumubuka ang ating mga labi, hindi pa man tayo lumuluhod sa Kanya, tumatakbo na ang Diyos para tayo ay yakapin, patawarin, at ibalik sa dapat nating kalagyan ang ating pagiging anak niya. Kaya pansinin niyo po, doon sa Ebanghelyo, hindi na nga natapos yata nung bunso yung kanyang pinractice na linya. Ang sabi nung Ama, damitan ang aking anak, lagyan ng balabal, at bigyan siya ng singsing. Kasi yung singsing po ay simbolo ng dignidad o dangal bilang anak. Ganon ang Diyos. At meron pa pong magandang imahe ng Diyos na makikita natin sa Ebanghelyo. Hindi lang siya tumatakbo, kung hindi nanunuyo ang Diyos. Can you imagine nanunuyo? Sino po ang nanuyo na rito? Di ba kapag nanliligaw ka, nanunuyo ka? Nanunuyo. Bakit ko nasabi ito?
nung dumating yung panganay na anak. Ika nga, itong panganay na anak, ginawa niya ang lahat ng tungkulin ng isang mabuting anak. Hindi niya hiningi yung kanyang mana, kagaya noong bunso. Nagtrabaho siya sa lupain, sa negosyo ng kanyang ama. Nung isang araw, galing siya sa isang maghapong pagtatrabaho sa negosyo ng kanyang tatay. Nung papalapit na sa bahay, may narinig siyang tugtugan. Ano yun? Ba't ang ingay sa bahay namin? So tumigil siya dun sa labas. Hindi niya inalam. Nandun siya, malayo pa sa bahay. Pinatawag yung isang alila, ang sabi sa Ebanghelyo. At nagtanong, ano meron sa bahay natin? Ba't maingay? Ay, yung kapatid niyo po. Bumalik. Tuwang-tuwa ang tatay ninyo. Dahil minsan siyang nawala, ngayon natagpuan na siya'y namatay, pero ngayon'y buhay. Ano ang naging reaksyon ng panganay? Nagtampo. Ayoko nga. Ayokong umuwi dyan sa bahay na yan. Naalaman ng tatay, ayon sa Ebanghelyo, nung ama. Ano ginawa nung ama? Lumabas doon sa bahay, umalis sa kasiyahan. At anong ginawa? Pinuntahan yung panganay kung nasaan man yon. At nagsimulang suyuin ang kanyang anak. Anak, tara, pasok ka na, dali. Sige na, pagbigyan mo na ako. Uwi ka na sa bahay. Nandiyan ang kapatid mo. Batiin mo. Sige na, anak. Nanunuyo. Nakikiusap. O sabihin natin minsan, nagmamakaawa pa. Ito ang imahen ng Diyos na inilikha ng Ebanghelyo. Isang Diyos na tumatakbo papalapit sa atin para patawarin, iabot ang kapatawaran sa kasalanan natin. At ang Diyos na nagsusumamo, nanunuyo, para makipagkasundo tayo sa ating kapatid. Kapag ganito ang Diyos mo, sa tingin po ba natin, mahirap pang tumanggap ng kapatawaran sa Diyos? Sa tingin po ba natin, mahihirapan tayong bumalik sa Diyos? Sa tingin po ba natin, mahihirapan nating ibalik yung ating dangal o pakiramdam na tayo ay anak na pinatawad ng Diyos? Mahihirapan pa ba tayong bumalik sa Kanya kapag ganito ang Diyos na mayroon ka? Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob, ang nagagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makapagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad
at makipagkasundo, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sumasamo kami sa iyo. Marapatin niya ring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Siyopon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib, pupupin sa pag-ibig. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha sa ginanap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagsagip. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, at tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos na bang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.